What's up? Yan, panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Bali ngayon for today's video, ang gagawin natin ngayon is another black and gray tattoo na naman. Bali, ang piyesa natin ngayon is magmumula sa isang tan color na balat. Yes, tama yung nakikita ninyo. Pilipino ngayon yung tatutuan natin, and alam niyo naman kung anong kulay natin mga Pinoy, kayo manggi. Tan color yung balat na tatatuan natin, and then yan, kailangan natin na namang mag-adjust ng ating timpla. Kaya mas pinipili ko na magkaroon ng ready mix or bumili ng ready mix, kasi may mga mabibili ka na sa market na diluted na diluted na ink. Isa to sa mga magagandang advice na maaari natin mapulot through experience namin ng mga matatagal na. Siguro naman matagal na sa inyong 9 years Bali yung experience ko pa sa pagba-black and gray is never akong bumili ng ink na ready mix na. Sarili ko talagang timpla yan ever since. And sa tagal ng panahon na nagtatato din naman ako, nade-develop, napapaganda. And sa sarili ko ring obserba sa aking mga gawa is may mga ilang experience ako na gustong i-share sa inyo na maaari din na makatulong sa progress ninyo. Bali, kaya hindi ako bumibili. Baka kasi mamaya may magsabi na baka sa next na tatubo ko pag pinadugtungan to is baka mamaya hindi na mag-blend. Kasi nga, another mix na naman. Yan nga yung sinasabi ko nga sa inyo na hindi natin siya gagawa ng maayos kung hindi natin may experience. Ako kasi through my experience, gamay ko na halos yung sali-sali sangasang bahagi ng black and gray. Hindi ko sinasabing perfect yung gawa ko, pero in my own way, alam ko na kahit papaano yung black and gray ko, yung pagba-black and gray ko is maayos naman. Kaya yung mga ginagawa kong black and gray, nagagawa akong dugtungan. Kung halimbawa may mga project na for full sleeve, full leg, diba, back piece, yung mga continuation na gawa, nagagawa ko pa rin naman ng maayos at isang texture, isang kulay, diba? Kasi nga, yan nga yung experience na tinatawag. Kahit hindi ako hindi ako bumili ng ready mix, kung ano yung una ko nagawa, possibility magagawa ko pa rin yan. Kasi nga, experience na yung dala ko Alam ko na kung paano yung mixture, alam ko kung sapat na ba yung ink dun sa balat, sapat na ba yung, basta maiintindihan niyo yan siya kapag kayo na yung nasa sitwasyon at napapag-aralan niyo na rin ang sarili ninyong gawa. Importante na maging mapag-obserba tayo sa mga ginagawa natin, kasi nga may mga learnings tayo na mapupulot through experience nang hindi natin sinasadya, diba? Kaya mapagmatsyag kayo, huwag kayong maging kampante, yun lang yan. Huwag kayong maging kampante sa gawa ninyo porque nagagandahan na kayo sa gawa ninyo. Hindi lahat ng tao ma-appreciate mga gawa natin. Kaya lagi natin pag-aaralan. Bawat mali na nagagawa natin, may kalakip na experience at aral na mapupulot yan. Kaya be mindful sa mga natin, nangyayari sa journey natin as a tattoo artist. Isa sa pinakamahirap tatuan talaga is yung mga ganitong kulay. Mga native na kulay natin. Isa to sa pinakamahirap kasi nga hindi natin namamalayan yung pinapasok nating ink is labis na, or yung skin is bogbog na. Yun. Madalas na nangyayari na mismo black and gray na nga lang, overwork pa yung pagkakagawa. Kasi nga nanggigigil tayong palabasin yung kanyang yung outcome niya, which is hindi dapat. Kasi pag nagba-black and gray ka, be patient lang kasi napasok naman yan yung ink na ina-apply natin. Minsan di nga lang agad siya nagpa-pop up kasi nga kinakain siya ng brown skin natin Kinakain siya ng kulay ng skin ng skin natin bilang Pilipino kasi nga brown skin tayo. So ibig sabihin nangingibabaw yung lalo pag yung diluted ang in-apply ninyo. Magugulat kayo, apply kayo ng apply, walang nangyayari. Tapos magugulat ka pag pumutok na yung ink sa loob ng balat. Dirt na pala siya. Yun yung dapat yan. Yun yung isa sa mga dapat na mapag-aralan natin. Tapos, kung mapapansin niyo doon sa first part ng video, nag-bloodline ako. Kasi, alam kong mangyayari kasi dito is paulit-ulit ang magiging application ko ng diluted. Kasi gusto ko kahit papaano,
Ano, soft pa rin yung kalalabasan. Soft pa rin yung kalalabasan nung ano ko, nung timpla ko. Kasi eto bigyan ko kayo ng example, Eto white skin na 'to, dito kasi kinuha ni client yung reference, pakita ko sa inyo. Yan, yan yung reference. Diyan kinuha ni client yung idea nung tattoo niya and thankful naman tayo, awa naman ng Diyos, meron kay Pinterest. Hindi na ako nag-edit, hindi na ako gumawa. Hindi ko kinopya mismo yung nasa reference na binigay niya sa'kin kasi alam naman natin, big credits dun sa ano, sa unang nagtattoo, sa unang gumawa nun, dun sa gumawa na sa nung pinagkuhanan ng reference ng client ko. Hindi natin dini-discredit yung gawa niya and siyempre kanya-kanya naman tayong pananaw and kanya-kanya tayong ano sa pagta-tattoo. Kung para sa kanya maganda yung gawa niya, good, pero para sa atin kasi hindi naman natin yan inaano, pero may gaganda pa kasi yung gawa natin doon. Kaya mas pinili ko na mag-base doon sa realism mismo, mag-base doon sa mga original na ano niya, pinagkuhanan niya. And kaya ko nga sinabi sa inyo na kaya ako nag-bloodline kasi alam ko magpapabalik-balik ako para maabot ko yung texture na gusto ko. Kasi kung hindi ako magpapabalik-balik, mas makokontento ako dun sa naging resulta niya. Baka ganun din na maging resulta ng gawa ko, 'di ba? Ano kasi yan, patibayan na lang ng pasensya pag gumagawa ka ng black and gray, ng soft black and gray. Kasi kaya nga soft, ibig sabihin kailangan ng pasensya sa paggawa niyan. Kailangan ng pasensya para mapalabas mo yung softness niya. Kasi kung mamadaliin mo yan, hindi mo mapapalabas yung softness niyan, ang tigas ng kulay niyan. Kasi ang formula lang naman sa paggawa ng isang soft na ano, kahit naman sa pagpo-portrait sa papel, 'di ba? Pagpo-portrait ng mga ano, ng mga charcoal, 'di ba? Alam naman natin na pasensya ang puhunan doon. Kasi kung mamadaliin mo 'yun, wala kang magiging resultang maganda. Walang progress na magandang magiging kalalabasan. Kaya ko rin naman kasi sa inyo nasasabi na kailangan ninyo ng pasensya. Kasi ako, naranasan ko rin naman na magmadali sa bawat piyesa. Isa yan sa pinakamalaking lesson na natutunan ko sa buhay ko bilang isang tattoo artist na huwag mong minamadali ang isang piyesa. Kung maaari nga 'di ba, huwag tayong maging ganid sa kliyente. Hangga't maaari one at a time. Ako yan ang pinaka number 1 na natutunan ko rito sa Taiwan. Sa pagta-tattoo ko rito sa Taiwan, in 6 years ko sa Taiwan, alam ng mga kliyente ko yan, alam ng mga tunay kong kliyente yan na isang beses lang ako mag-tattoo sa isang araw. Bukod sa mina-manage ko yung pahinga ko, mina-manage ko rin yung mga kliyente ko. Kasi gusto ko may nangyayaring maganda sa akin dito sa Taiwan. May progress na nangyayari sa akin sa Taiwan. Every client, madalas nga hindi pa nga kami nagkakasundo minsan ng kliyente kasi nga yung kliyente natin minsan nagiging matigas ang ulo. Pinipilit nila yung reference na gusto nila na alam naman natin. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung kanya-kanya tayong pananaw pagdating sa tattoo. May maganda sa paningin ko na pangit naman sa kliyente. May pangit sa paningin ng kliyente na maganda naman sa paningin ko. Minsan hindi ko na minsan nasa-sacrifice ko na nga yung kliyente, 'di ba? Imbis na kumita, hindi tutuloy yung kliyente kasi nga hindi nagkakasundo. Oo, alam ko naman balat ng kliyente yan. Pero syempre, may pinupurso rin tayo na na isang bagay na alam na din naman natin ay kagaganda ng piyesa ng kliyente. 'Di ba? Minsan nga nasa-sacrifice na yung price ng tattoo kasi nga gustong-gusto mong gawin yung gustong-gusto mong gawin yung piyesa. At nag-a-agree naman yung kliyente kaya nangyayari, 'di ba? Yung presyo talagang bumababa. Pero minsanan lang naman sa akin mangyari yun. May mga bagay lang talaga na tinitake consideration natin kasi nga gusto natin gawin yung piyesa. May mga risk factor lang talaga. Pero syempre, hindi mo mawawala yung learnings diyan. Kailangan sa time na nagta-tattoo ka, meron kang mga knowledge na naiipon, may mga natututunan ka. Ako kahit sa 9 na taon ko sa pagta-tattoo, talagang sobra ko pa rin pinag-aaralan ng gusto lahat. Mapa-black and gray, colored, lalo sa colored kasi sobra akong kulang sa colored. Aminado ako diyan, sobra akong kulang sa colored. Kaya kapagka nagko-colored ako, sobra akong sabik na sabik. Gusto kong gumawa ng maraming colored pero baka hindi na sa Pilipinas na siguro natin siya gawin. Dito kasi talagang hindi maintindihan ng mga kliyente bakit ang mahal ko 'tong mag-price ng colored. Hindi nila alam ang pagproseso ng isang colored is mahirap talaga, promise. Inabot kami na itong kliyente ko na 'to ng mahabang oras. Siguro sabihin natin na nasa 5 hours din ang inabot namin.
from 9 AM to 2:30 yata, to 2:30 or 3:00 na yata. Hindi ko lang sure, pero hindi ko napansin kasi ang oras nun, kasi nga siyempre focus tayo dun sa pagtatato. Tapos may mga ganyang senaryo, makikita niyo yung number 12 na ginagawa ko na yan. May mga ganyang senaryo na bakante, siyempre ginagawa na lang natin ng yan. Ginagawa na lang natin ng paraan yan, ina-applyan na lang natin yan ng mga bagay na alam naman natin ay kagaganda rin sa kanya. Baka mamaya kasi bakantehan nyo lang din di ba? So ayan, hanggang dyan na lang yung aking pag-iingay. Yan lang yung mga nais kong i-share dito sa tattoo na to. And enjoy nyo na lang yung kabuuan ng buong video. Ayoko siyang putulin kasi gusto ko makita ninyo kung paano ko ina-apply kahit time-lapse yung gamit ko. Gusto ko makikita ninyo kung paano ko pinoproseso ang kabuuan ng aking tattoo. Na wag nating mamadaliin, wag nating irarush yung isang tattoo. Ako isang beses lang talaga ako sa isang araw magtattoo. Minsan nagiging dalawa lang naman yan kapag ang kliyente wala talagang choice. Siyempre binibigyan din natin ng konsiderasyon yung mga kliyente natin na may mga dapat unahing bagay. At gustong gusto sa'yo magpatato, bigyan mo ng konsiderasyon yun. Pero ako hanggat maaari, binibigyan ko ng konsiderasyon din yung sarili ko. At the same time, binibigyan ko rin ng konsiderasyon yung mga gawa ko. Kasi mahirap pag ang gawa ang nagsakripisyo. At mahirap din siyempre pag ang katawan nagsakripisyo din. Kaya ayan, hanggang dyan na lang. Sa lahat ng gusto magpatato, message nyo lang ako sa aking mga social media account. Alam nyo na yan. Nandiyan yan sa aking YouTube channel. Check nyo lang dyan sa may baba. At yan, kita-kits tayo sa mga susunod kong video. Siyempre, magpapasalamat tayo. Tulad sa magpapasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta palagi sa atin. May time para i-shoutout ko kayo mga tol. Pero alam nyo na yung kung sino kayo ng mga tunay na mga sumusuporta. Yan, ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye! Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the